Okay, so ngayon po ay we are on our fourth Sunday ng June. So meron pa po tayong isang linggo pa. Ang haba ng Sunday ng June, no? So still we are continuing our series. Ipagpapatuloy po natin yung series natin. At yung series po natin ngayon ay tayo po ay nasa ikatlong linggo na sa ating series ng discipleship. Sabihin nyo nga, discipleship. Yan, may sound na T. So, yung discipleship na yan, again, it is originally came from the word discipleship. Yan, pakita mo ngayon next slide, Pogi. Yan, Pogi pala, wala yung maganda natin eh. So, discipleship came from discipleship. So, why? Kasi madalas po nating marinig yung salitang discipleship dito sa simbahan, pero marami pa rin ang nagtatanong or still confused, ano pa talaga ang ibig sabihin ng discipleship? Bagamat maraming beses na natin ito narinig, na ituro, pero ang dami niya kasing meaning eh. At yung meaning na yun, tama naman, pero hindi natin siya totally matumbok. Okay? So bakit po nagkakaganon? Bakit po ganon ang marami patungkol sa discipleship? Diba kung sa meaning pa lang nalilito na tayo, paano pa natin yan magagawa at ma-apply sa buhay po natin mga Kristiyano? Bakit po nagkakaganon? Dahil marami kasi many Christian claim to be a Christian or claim to be disciple, yet there are no authentic change or there are no shifting na nangyari sa buhay po nila. Diba? Kaya nga discipleship, ibig sabihin yung shift came from the word changes. So bilang isang tunay na Kristiyano, dapat meron tayong real changes or authentic change na nangyari po sa buhay natin. May kausap po ba ako? Samahan niyo nga po ako, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat God sa umaga nito. Salamat Panginoon sa magandang umaga na pinagkaloob mo Lord sa amin. Ama, dalangin namin God, ang mensahe mo God ay aming maunawaan, maintindihan, at i-ready mo God ang aming mga puso na tanggapin, matuto, baguhin mo kami Panginoon, hanggang sa Lord malubusan namin maganap at masunod ang iyong kalooban. Panginoon, pagpalain mo ang iyong salita, at ang makikinig, sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Okay? So, discipleship. Kailangan magkaroon ng totoong shifting sa buhay po natin. Hindi lang basta for the sake of name, for the sake of our brand, or for the sake of religion. Dapat talaga yung shift, talagang mag-manifest sa buhay po natin na tayo po ay totoong mga Kristiyano. Amen po ba? So, because discipleship, it is not about getting converts. Sabi nga natin nung una, hindi po ito na mag-recruit tayo ng mga kasama natin, ng converts natin, or magparami lang po tayo. Hindi po ganon. Because discipleship isn't getting converts, but making disciples. Are you with me? So we stop from reaching because discipleship is making. Yes, part ng discipleship, we reach people, pero hindi po discipleship pa yon. Because real discipleship is making, na dapat maging talagang totoong Kristiyano tayo. Hindi lang tayo for the sake na i-reach natin siya, isama natin yan, i-baptize natin. Diba? Marami po nababaptize, pero hindi nababago ang buhay. Because we are not just reaching, we are making disciples. Kaya ngayong week 1 natin, again, as a review, week 1, we thought about from reaching to making. Diba? So discipleship isn't having fans. Hindi yung marami tayong fans, marami tayong likes, but discipleship is making followers. May kausap po ba ako? Hindi po fans ang hinahanap ni Lord, mga fans club. Ang hinahanap ni Lord, hindi rin yung followers, I follow you, kundi talagang nagpa-follow. Ibig sabihin, nag-imitate, nag-o-obey, sumusunod. Ayun po yung gusto ni Lord na talagang making disciples or making followers. Because again, discipleship is following Jesus. Sabihin nyo nga, following Jesus. So ayan po ang ibig sabihin po ng discipleship. Marami meaning yan, pero yan yung pinaka-basic. Pag sinabing discipleship, ay, yan, kailangan kong sumunod, kailangan kong sundin, kailangan kong gayahin
ang Panginoong Hesus. Amen po ba? So following Jesus, meaning we are learning from Jesus, we are obeying Jesus, and we are imitating Jesus, or what we call Christ-likeness. Yung ating bang pagkatao, hindi lang yung itsura, yung ating bang pagkatao, araw-araw ba ay nababago? Araw-araw ba ay nakakahawig ba natin ang ating Panginoong Hesus? Habang tayo ay tumatagal sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay Kristiyano, si Jesus ba ay nakikita po sa ating pong mga buhay? So ayun po yun, no? That is discipleship, following Jesus. And discipleship, week 2, diba sabi dyan, from informing to transforming. Hindi po tayo tinawag ni Lord para maging disciple, para i-inform lang. Tambakan tayo ng knowledge, tambakan tayo ng doctrines, no. Because discipleship isn't just informing, but transforming. So ang pagiging disipulo ay hindi lang po pakikinig, kundi pagsasapamuhay ng ating napapakinggan mula sa salita ng Diyos. Ayun po ang meaning ng discipleship. We are being transformed, hindi lang to inform. Amen. And today, another shift po ang ating pong pag-aaralan or pag-uusapan. Are you ready? So the topic or the title of my preaching today is From Activity to Relationship. Sino may gusto niyan? Yan. So, sino gusto ng relasyon? Hindi ka relasyon, ha? Relationship. Amen. So, from activity to relationship. Because discipleship isn't about activity. Marami kasing tao pag sinabing discipleship, ay ano yan, learning materials yan, something to study, it's a process. Diba? Sabi nila, discipleship, ano lang yan, curriculum or program na sinusunod sa simbahan. But discipleship isn't just activity or program. But discipleship is relationship. Yan po ang totoo. Discipleship is following Jesus. Discipleship is transforming. And discipleship is about relationship. Amen. Do you agree with me? Ang totoong discipleship dapat yan relational. Walang discipleship kapag walang relasyon. Ayan po ang totoo. Why? Kasi si Jesus Christ, hindi po siya pumunta sa lupa para lang magturo. Hindi po siya pumunta sa lupa para lang magpakita ng signs and wonders, magpakita ng miracles, magpasikat. Hindi po yon ang objective at goal ni Jesus. Kasi ang goal niya is to make disciples. At hindi niya po goal na i-establish ang church. In-establish ni Jesus Christ ang simbahan, hindi po para magkaroon ng mega churches. Pag sinabi mega churches, ang attendance is from 2,000 pataas para tawagin daw mega churches. Amen? So gusto natin, many churches aspire to be a big church or maging mega church, dumami, pero hindi po talaga yon ang plano ng Panginoon. Ang turo ng Panginoon, that real discipleship must build and design for relationship. May kausap po ba ako? Bumaba si Jesus sa lupa, He built the foundation ng church to have relationship with His disciples, first with the 12, sunod sa mga followers, naging 500, 700, and multitudes, not just to have knowledge and wisdom, but really to have relationship with His disciples and with the church. Sabihin nyo nga church. Yan. Ang katabi nyo po, tao po yan. Pero dahil siya ay may Kristo sa puso at tayo ay nagsama-sama together, so we are called a church. At hindi lang tayo basta simbahan na in-establish at na-recognize ng SEC, ng Security and Exchange Commission. Tayo po ay in-establish to have relationship. May kausap po ba ako? So narinig po natin, isa sa sikreto ng paglago ng simbahan, dapat meron tayong tinatawag na discipleship system. Ayan, kasi actually, nung first I heard discipleship, or narinig ko yan, discipleship, it's a system. Diba? Parang like G12 system. It's a form of discipleship. Paano magparami, paano mag-aral. Ayun yung thinking natin about discipleship. So,
sabi nila, ayun daw ang sikreto. Pero hindi. Bakit? Kasi bakit maraming simbahan, bagamat meron silang discipleship process, bagamat meron silang system, pero bakit maraming Kristiyano ay hindi pa rin lumalago? Tama? Nagigets niyo po? Kristiyano sila, maaring ikaw or maaring katabi mo, we are on this discipleship process, pero bakit marami ang hindi pa rin lumalago? Why? Because many churches thought that discipleship is about activity or program, pero hindi. Nakalimutan po natin that Jesus modeled or demonstrate discipleship in relationship. Huwag po natin ibubukod po yan. Hindi lang following Jesus. Yes, you follow Jesus, pero kapag walang relationship, hindi pa rin siya discipleship. May kausap po ba ako? Again, walang discipleship na walang relationship. So dapat we build relationship first to God, next to our church, especially to our disciple, or mentee to mentor relationship, that is discipleship. Kapag walang ganong setup, niloloko natin ang sarili natin. We are following God's instruction on discipleship, pero wala tayong relationship with one another, it is not discipleship. Walang single na simbahan. Walang single na individual. Ako ang church, ako lang mag-isa. May nakadebate po ako dati niyan, matagal na, sa Santa Maria, Bulacan pa, doon pa sa may poultry. Meron pa lang ganun, no? Simbahan siya na siya lang mag-isa. Naging simbahan siya lang mag-isa. Anyway, so again, discipleship, nakita po natin yung idea ng discipleship from Matthew chapter 28 about the greatest commission. Sabi po dyan, Matthew 28 verse 19, therefore, go and make disciples of all nations. Hindi po sinabing go and make converts, go and make churches. No. Go and make disciples. Paano gagawin? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So tatlong pangalan kailangan bautismuhan ang mga Kristiyano. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ano masabi dyan? Ang discipleship, teaching them to obey, verse 20, everything I am commanded you. Another idea natin ng discipleship is teaching. True. Pero it is not complete kapag nakalimutan natin yung teaching them everything. No, but teaching them to obey everything, and that is discipleship. Hindi lang tayo head knowledge, teaching them everything. Alam mo nga, pero kung hindi mo naman siya ino-obey, still, hindi siya discipleship. May kausap ba ako? At ang last na sinabi niya, the last sentence na binanggit ni Jesus sa last chapter ng Matthew 28 is, sabi diyan, surely. Sabi niyo nga, surely. Eto sigurado ang ating Panginoong Jesus. I am certain of this. I am with you always to the very end of the age. May kausap ba ako? Pagdating ng panahon, yung dulo sa katapusan ng panahon, kung kailan darating yon, ang pangako ng ating Panginoong Hesus, kasama mo ako palagi. So what I'm saying, church, Sogsim Church, kapag pinag-usapan po natin ang discipleship, ang pangako ng Panginoon, go and make disciples, baptize them, teach them everything, and obey them. Ang pangako ng Panginoon, then, surely I am with you. So, ibig sabihin, sa discipleship po, kasama natin ang Panginoon, and that is relationship. Hindi tayo hinayaan na inutusan lang, kundi tayo ay sinasamahan pa rin ng Panginoon. Kailan? Now? Later? Always. Di ba? Tama ba yung sayo ko? Dahil inside yata yun. Diba? Always. Lagi po yun. So, Jesus concluded that discipleship is the idea of relationship. Amen. So, lagi yun. Pag sinabing discipleship, it is about relationship. Simulan natin. Genesis chapter 1, verse 1.
In the beginning. In the beginning, di ba? God created the heavens and the earth. Talon tayo dyan sa verse 3. Sabi dyan, and God said. Hanggang verse 25, tuloy-tuloy yan. Marami maririnig ka, and God said. Diba? He created this, He created that. So it is a story or a narrative na kinukwento kung sino ang Diyos. Kasi ang sumulat po ng Genesis, sino? Si God. Sino nagsulat niyan? Si Father? Sino Father? Si Abraham. Diba? Sinulat niya po yan. Diba? Yung Genesis na yan. So sabi po dyan, si Abraham tuloy, I say Moses, lahat po yan, ano na yan, kinuwento ni Moses. Pero sabi dyan, and God said, what I'm saying is, nakikita po natin, singular, si God lang. God as a single entity, paulit-ulit sa maraming verses, and God said, it is single. Pero pagdating sa Genesis chapter 1, verse 26, pakita mo nga, then God said, let us make man in our image, after our likeness. So nakita po natin dito, kanina, single person lang, di ba? God said. Pero now, eto na sinasabi ni God, and God said, then God said, let us, gawin natin. Hindi na gagawin ko, hindi na ganun eh. Kanina puro gagawin ko. I will make. Pero now, gawin natin. Let us make man in our image. So may kausap na siya dyan. So ibig sabihin, in creation pa lang, and even in our, yung paglikha sa tao, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating yung likeness, gawin natin kagaya natin. So, ibig sabihin, kanina single, now it becomes plural. Sabihin nyo nga plural. Plurality, no? So, our image, our likeness. So, sa simula pa lang, God wanted to have relationship. Kasi kung doon pa lang, I will make. No. So doon pa lang in the Trinity, there is a relationship. The relationship with God the Father, God the Son, and with the Holy Spirit. So mayroon silang relationship. Diba? Kahit maraming beses pa rin in early studies and readings sa Genesis, maraming beses sumusaway ang tao. Pero madalas, nagpapatawad ang Diyos. Meron na sinabi si God, pag ginawa mo to, mamamatay ka. Pero still, God prolonged the life of Adam and Eve. God prolonged the life of Cain. Nagkaanak pa nga eh. Tama? Ibig sabihin, nire-respeto at idea ni Lord yung relationship. Why? Kasi nagpapatawad pa siya. Saan yung nagkamali tayo? Ayun ang command eh. Pag nagkamali ka, patay ka. Even sa 10 Commandments. Lahat ng 10 Commandments, isa ron nalabag mo, alam nyo katumbas nun? Death. Yun po ang totoo. Kung babasahin po natin yung 10 Commandments, isang utos lang malabag mo ron. In the Old Testament, ang kabayaran, kamatayan. May kausap ba ako? Pero even sa 10 Commandments, yung utos, it's all about relationship. Yung first 4 commandments, first commandment, second, third, and fourth commandments, it is a command pertains sa relationship natin kay God. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa first 2 commandments pa lang, it's a relationship between God. Diba, alalahanin mo ang Sabbath, make it holy. Parang maging honor me in the Sabbath day. It's about relationship. At yung 5th to 10 commandment, it's about relationship with people. May kausap ba ako? So all of the 10 commandments, it speak about relationship. Amen? So yung pala ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, hindi lang tayo basta magbasa, hindi lang basta may activity, kumanta, sumayaw, mag-preach. No. Bali wala po itong lahat na ito kung hindi natin i-apply in relationship. Amen. John chapter 15, verse 4. Sabi po dyan, sabi ni Christ, abide in me. Anong Tagalog ng abide? Pinakamababaw, remain or manatili ka sa akin, sabi ni Lord.
Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Nakadikit sa ugat, nakadikit sa puno. Diba? Hindi ka mamumunga kapag ikaw daw ay hiwalay sa akin. Neither can you unless you abide in me. So the word abide, the word remain, manatili. Ibig sabihin, ito yung konsepto ng pagiging, na pagkakaroon ng relasyon. Tama? Manatili ka sa akin at ako'y mananatili sa iyo. Verse 5, sabi dyan, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kung wala ako, kung ikaw lang, wala ka. Ayun ang sabi ni Lord. Apart from me, you can do nothing. Diba ang puno? Kaya yung mga dahon na nalalanta, sa totoo lang, bakit sila lanta? Hindi dahil, sa totoo lang, hindi na sila nakakonekta sa puno. Kaya sila namamatay at natutuyo. At tayo rin po ay natutuyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ha? Tuyo na ba? May tuyo na? Diba? Minsan tayo po ay natutuyo because, sa totoo lang, baka hindi na tayo nakakonect. Are you with me? Hindi tayo nakakonect. Tayo po ay, minsan ang tao, bagamat may problema, pero as long as connected ka sa life, as long as connected ka kay God, bagamat may problema, pero bakit ang aura mo pa rin? Diba? Kahit kapos ka ng konti, pero may buhay ka pa rin. Ayun yung difference ng may Kristo eh. At tayo nakakonect. Because apart from Jesus, apart from God, we can do nothing. And because of that, God values that relationship. Gusto niya mag-abide ka. Tama? Because bearing fruit is equivalent to abiding, equivalent to developing relationship with Jesus. Hindi kayo mamumunga sa totoo lang kung hiwalay ka. Yung gawa mo lang yan, matutuyo ka agad yan, mamamatay. Pero kung ang ginagawa mo, nakakonekta ka sa ugat, nakakonekta ka sa puno, sigurado, kung anong sustansya at lakas ng puno, yun ang lalabas na bunga. May kausap. We need to abide. We need to remain in relationship with Christ, with God. Verse 8, By this my Father is glorified. Because of this, ang Ama po ay napaparangalan, that you bear much fruit. Paulit-ulit, bear fruit. Pero paano mangyayari? You must abide. At kapag kayo ay namumunga, so it's to prove that we are real disciples. You bear much fruit and so prove to be my disciples. Kaya kung tayo po ay hindi na namumunga, kung tayo raw ay nanalanta, ay isa po yung sa question, tayo pa ba ay nakadikit? Baka hindi tayo nakadikit, kaya hindi tayo namumunga, tayo ay namamatay na, natutuyo, and it proves that we are disciples or not. May kausap ba ako? Parang nag-iba ng tao. May hangin na. Verse 9, As the Father has loved me, so I have loved you. Dahil minahal ako, sabi ni Jesus, minahal ako ng Ama, minamahal ko rin kayo. Ganun yung relationship ni God sa Father. Because the Father loved Christ, and Jesus loved the Father. At ang sabi ni Lord, para mag-continuous ang relationship with the source, we must abide in the love of Jesus. Sabi ni Lord, abide in my love. Abide in that love relationship. Kasi kapag nawala yung pag-ibig mo sa Panginoon, doon natatapos ang maraming bagay sa buhay po natin. We must maintain that love. At ipakita po natin yan sa Panginoon to prove that we are in Christ, that we are real disciples if we remain, if we abide, kung tayo po ay nananatiling nakadikit sa Kanya. Parang pananampalataya at pagsamba. Kapag tayo Kristiyano, hindi ka sumasamba, baka hindi ka nakadikit. Kasi ang totoong Kristiyano, sasamba yan. Ang totoong Kristiyano, kahit hindi utusan magtaas ng kamay, magtataas ng kamay yan. Bakit? Nakakonekta ako sa Panginoon eh. Kaya minsan bakit hirap ka magtaas ng kamay? Nagwo-worship na,
Taas po natin ang kamay natin, purihin ng Panginoon. Hirap na hirap ang iangat. Maybe because we are not maintain that kind of relationship. May kausap ba ako? You will bear much fruit unless we remain or unless we have relationship with Jesus. Sabi nga dyan, ang totoong paglago ay hindi sa dami ng alam mo sa Bible, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos. Ang paglago ay nakabase saan? Hindi sa alam, kundi sa relasyon. Sabihin nyo nga again, relasyon. Yan. So paglilinaw. Kapatid, paglilinaw, discipleship relationship is not about romantic relationship. Baka kasi pag sinabi mong relationship, ipasok ang nasa mindset nyo, Pastor, romantic ba yan? Di ba? Pag sinabing romantic, yung parang ginagawa ng magjowa o ginagawa ng mag-asawa, hindi po ganong klaseng relationship ang pinag-uusapan po natin. And again, relationship by themselves are not discipleship. Hindi po porkit sinabi ko kanina, discipleship is relationship. Pero hindi lahat ng relationship ay discipleship. Nagigets po ako? Magkaiba po yun. Yes, discipleship should be relationship. Pero not all relationship is discipleship. Hindi porkit usapang relationship ay discipleship na. Hindi porkit we hang out together or you hang out together with your friends, nagkape kayo, nag-coffee talk kayo, sasabihin mo discipleship na. Pwede, sa discipleship, nag-coffee talk kayo, nagkakapihan kayo, nagkakwentuhan kayo, part yun. Pero hindi lahat porkit nagkape, meron na kayong relationship na ganun, discipleship na ang tawag nyo doon. Amen? Discipleship is about imitation of Jesus. Hanggat walang imitation sa inyong relationship, walang discipleship doon. Discipleship relationship must have direction. Direction of what? Direction of growing in Christ. Kapag hindi tungkol kay Kristo ang relationship nyo, it is not discipleship. Baka nagkakagustuhan na lang kayong dalawa. Do you get my point? So my point is, hindi lahat po ng relationship is discipleship. Dapat ang relationship must be based on the character and direction of Jesus or imitation of Jesus Christ. Amen. Again, sabi po dyan, we can't effectively demonstrate discipleship without having relationship. So, ayan naman po yung totoo naman din dyan. Hindi tayo magiging epektibo sa ating pong lakad ng pagdidisciple or discipleship hanggat wala talagang relationship. Tignan po natin ito, no? Next slide. Sabi po dyan, fellowship, friendship, partnership, membership, at leadership. So lahat may ship. Pansinin nyo, kaya sabi pala ni Maxwell, ni John Maxwell, ang ating author ng mga leadership book, yung ship pala, sabi parang, yung word na fellowship, one fellow, another one fellow, pag pinagsama mo sila, fellowship. Ganon din, member, one member, kapag pinagsama-sama mo, there become membership. And all of those ship, diba? All of those ship na pinagdikit-dikit, it all comes from the idea of relationship. Membership, partnership, wag lang hardship ha. At sama-sama pa rin tayo through hardship. Pero pansinin niyo po, yung parang pinanggalingan ng ano bang tawag sa mga salitang yung originated, what do you call that? What? Hindi pa, yung iba pa, yung mas malalim pa, yung pinakauna sa root word. Mga magagaling dito, sige, taas ang kamay. Research nyo yan. Yung pinaka-pinanggalingan ng salita bago lumabas yung salita na yan. Basta, assignment nyo yan ha. Okay. Ayun, originated. Anong tawag po doon? Di ba ang salitang ship, saan unang tinawag yan? The rule of first mention. Aside from the Bible, saan siya unang pinanggalingan? Kasi yung una, yun talaga ang meaning nun.
Amen. So, yun lang po yun. Again, so yan po ang discipleship. Lahat po ng yan came from the root word relationship. Kaya napakahalaga niyan na dapat tayo po ay merong relasyon. Amen? So now, nabanggit ko na rin dati that there are 3 relationship ang kailangan natin i-develop para po sa isang discipleship. Ilan? 3 at ito po yung 3 na yan. We must develop our relationship with God or with Jesus. Develop our relationship with the church, either to mentor, to mentee, and relationship not just to the church but also to the unchurched. Sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Hindi porket hindi sila kumikilala ay dededmahin na natin sila. Dapat we also build relationship with them. So yan 3 po na yan ang kailangan po nating i-develop kasi doon talaga magmumula ang salitang discipleship. But for now, for today's video, isa lang po ang i-discuss ko dyan. Yung dalawa, sa susunod na linggo na lang, next week. Pero now, I just want to focus our relationship with Jesus Christ. Okay ba tayo ron? Kay Jesus muna tayo, kay God muna tayo. And sometimes, yung discipling, nagdi-disciple tayo, paano natin madi-disciple ang isang tao? We need to develop first yung kanila pong faith. Tama? Even si Jesus Christ, nung tinawag niya yung mga disciples niya, even si Peter, di ba sabi niya kay Peter, Peter, follow me. Tama? Sinabi ni Jesus, Peter, follow me. So sumunod si Peter, pero sumunod si Peter, hindi pa siya totaling nananampalataya at naniniwala kay Jesus, pero sumama lang siya kay Peter. Tara Peter, sama ka. Peter, follow me. Sumunod si Peter. Pero later, sinabi na, doon pa lang nakita natin, nananampalataya si Peter, the moment na sinabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Ikaw ang anak ng Diyos. Diba? Doon pa lang, lumayo po kayo sa akin. Doon pa lang nirecognize ni Peter si Jesus Christ as the Messiah. Pero before that, Jesus invited Peter na mag-hang out lang. Sama ka lang. At minsan sa atin, sa discipleship po natin, hindi naman kaagad natin madi-disciple ang tao. Oy, tara, sama kayo, babaptize kita, disciple ka na. Hindi po ganon. Nagsisimula po lahat yan on building relationship. Diba? Si Jesus Christ, hindi kaagad nanampalataya si Peter kay Jesus eh. Sinama niya lang muna sa mga gatherings niya, sinama niya sa mga preaching niya, sa mga sermon niya, habang nangingisda siya, doon na-develop. So ang relationship po natin, hindi lang po ito nag-i-stay or mag-i-stick sa church. So our discipleship, ito po yung ating pong buhay. Kung saan ka mapunta, doon nagsisimula ang discipleship mo. Hindi tayo tinitignan ng tao sa galing natin sa simbahan. Tinitignan ng tao kung saan ka man nandiyan. So sa social media ba, ganito ka? Or sa church ka lang mabait? Sa church ka lang magandang manamit. Pagdating sa bahay, diba, iba na itsura mo. Diba? Dapat, transparent, pero dapat maayos. Hindi yung transparent ka, bruha ka sa bahay, pagdating mo rito, huwag kang angel. Dapat maging sa bahay, maging maayos pa rin po tayo. May kausap po ba ako? Jesus Christ, hindi mabilis, but He slowly building trust. At in-invite niya si Peter to go deeper sa Word. Lumalim si Peter sa Word. Lumalim si Peter in the ministry, in services, in service. Jesus modeled love. Paano ba magmahal? Paano ba magpatawad? Paano ba maging humble? Paano ba maging mabait, maging kind? So, hindi po yan nakikita lahat sa simbahan. Are you with me? Ipapakita po natin yan kung nasa bahay ka man, nasa trabaho ka man, dapat doon makita ang totoong ikaw. Kasi doon nakikita at nagsisimula ang discipleship. In building relationship with your friends, building relationship with your boss, with your co-offices, office mate, nandoon yon. May kausap po ba ako? Hanggang sa you build intimacy with God in your prayer life. Amen? So discipleship, we don't just view discipleship as a
3 months program ng simbahan or after mo ng discipleship class, tapos ka na, disciple ka na. Hindi po. Ang tingin po ni Jesus, pag sinabing discipleship, Jesus think of discipleship as long term. Sabihin nyo nga long term. Diba? Long term pang matagalan. Hindi porket nag-graduate ka na, tapos na ako sa iyo habang buhay po natin, disciple. Kung meron man tayong inaalagaan at even yung relationship natin kay God, hindi porket nag-encounter ka na, tapos na. Dapat tuloy-tuloy yung paglago ng ating relasyon sa Panginoon. Amen. Why? Because the product of discipleship is intimacy with God and Christ-likeness. Again, ang bunga talaga ng discipleship na ginagawa at pinag-aaralan natin, dapat mag-result yan sa intimacy. Deeper. Pag sinabi kasi intimacy, it's a deeper kind of relationship. Are you with me? Kami ni Ella magkaibigan tayo, di ba? Friends tayo. Pero hindi ganun ka-deep ang friendship natin kasi mas friend ko yung nasa likod, yung pinakamaganda ron. Ba? Ibig sabihin, meron kami friends, pero kami intimate. At ang gusto ni Lord sa atin, as we go long in our journey, in our Christian life, Christian faith, dapat we grow deeper. Lumalim yung ating intimacy kay Lord. At maging Christ-like tayo. Ba kaya ngayon buko, mahaba na eh. Diba? Para maging kahawig, hindi sa itsura, kundi sa ating character. May kausap ba ako? We can't achieve this apart from relationship. The question now, how can we or how do we develop our intimacy with Jesus? Paano natin i-develop yung intimacy natin? Sabi ko nga kanina, hindi yung after natin mag-encounter, tapos na. Hindi yung after mo mabaptize, wala ka nang gagawin para lumago. Basta ako, nabaptize na ako, langit na ako. Hindi po sigurado yun. Hindi po nabaptize ka ng water, langit ka na. Minsan nabaptize na sa water, pero ang daming sungay na lumalabas di ba? Nabaptize na ng water, pero mabubulaklak pa rin ang pananalita. Ang dami pa rin, tapos nagpapausok pa rin. Inom pa rin ng inom. Hindi po, sasabihin mo, ako, basta baptize, entitled na ako sa langit. Hindi po ganun yun. May kausap po ba ako? Hindi po natatapos ang discipleship sa baptism. Discipleship is not just attending or graduating from our schools, sa SFC, sa DC, sa SOL, sa Hikanos, hindi po natatapos doon. Why? Because discipleship is an ongoing relationship with God. Ongoing, tuloy-tuloy. And discipleship is walking with Jesus daily. Sabihin nyo, daily. Hindi yung we walk with Jesus tuwing Sunday lang. Diba? Christian, not just Sunday. Marami sa atin, Kristiyano lang pag linggo, pero pagdating ng Miyerkules, iba na. Diba? Nangahabol na. Naghahamon na. Diba? Nagpo-post na. Nangaaway na. That is not the real discipleship. Discipleship is an ongoing walking in relationship with Jesus. Amen. At ginagawa dapat po natin yan araw-araw. We don't just date Jesus. Jesus date tayo. Hindi ganon. And we don't, hindi tayo naghahanda or hindi lang tayo naghahanda kapag may date. Kasi tayo minsan nagpapapogi lang kapag may date Nagpapabango lang, nagsusuklay lang kapag may date. Kapag may lakad, kapag walang lakad, buruhan na naman, pangit na naman, mabaho na naman. And sometimes we treat Jesus like that. Tuwing linggo lang tayo mukhang Kristiyano. Dapat hindi. Even in the church, we must, meron tayong topic dati, we should stop dating the church. Dinidate lang natin yung church Pag sinabi kasing date, occasional ka lang ganyan. Kapag may lakad, kapag may swimming, sama. Pag walang swimming, wala na. Tama? Hindi yun ang totoong disciple. Hindi lang tayo dadalaw kapag convenience, kapag may bahana, hanggang talampakan. May baha, hindi mo na ako attend. Hindi ganun ang discipleship na tinuturo ni Lord. Hindi lang tayo present kapag inutusan lang tayo ni Jayshel or kapag tayo ang tatayo or tayo naka-schedule. Kahit hindi tayo naka-schedule, dapat
we should support, we should commit. Diba? That is real discipleship. May kausap ba ako? Sorry po kung tayo yun or ikaw yun. Ganun talaga minsan dito eh. Minsan, kung nakailag ka, sapul ka pa rin. Tama? So, sana yung pag-support po natin kay God, pag-support natin sa simbahan, hindi lang po sana ito yung pabor sa atin or beneficial lang po sa atin. Sana ang relationship or commitment natin kay Lord should be a daily walk, should be a daily or everyday living with God. May kausap pa ako. Stop dating Jesus. Stop dating the church because relationship, discipleship is a daily walking with God. Amen. Pwede bang palakpak sa Panginoon? Kaya pa? Diba? Please, alisin na po natin yung spotlight mindset na kapag naka-spotlight, saka lang ako gagalaw. Kapag wala ng spotlight, ay, ayoko dyan. Gusto ko makikita lang ako. No. Kahit saan man tayo mapunta, ano man sitwasyon, nakikita man o hindi, discipleship is a daily process. It's a daily walk. It's a daily relationship. Amen. Physically, you know what? Physically, wala naman senso sa harapan natin eh. Para sabihin, Lord, paano ako maging intimate sa'yo? Diba? Ang hirap nun. Wala naman sensus. Kasi tayo, ang thinking natin ng intimacy, yung kasama lang natin, yung karelasyon lang na lagi natin nakikita. Eh, paano yan? Si Jesus Christ, hindi mo nakikita. Kaya ang gagawin, pupunas ka lang. Ganun ba yun? Dadampi lang tayo. Hindi ganun ang relationship na gusto ni God. Tama? Approve? Okay na. Okay, di ba? Physically, wala si Jesus, pero still, dapat ginagawa, ibig sabihin, dapat may ginagawa tayo to deepen our relationship with God. Hindi mo nakikita mo man siya o hindi. Actually, madalas hindi natin siya nakikita, pero dapat we still make a effort to deepen our relationship with Christ. Paano yon? Madali lang. Hindi ko na nilagay dyan, random ko na lang sasabihin sa inyo. Back to basic. Paano ba makipagrelasyon sa Diyos? Paano ba makipagrelasyon kay Kristo na hindi mo nakikita? Any suggestion? Pray. What else? Read the Bible. Go back to your devotion. Dapat daily nag-i-intake ka ng Word of God. Sabi ng Bible, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sana totoo. Eh bakit araw-araw hindi ka nagbabasa ng Bible? Kahit makinig ka man lang sana ng preaching, ng sermon, kumuha ka ng quotes, magbasa ka ng ilang verses. Take the Bible as a daily food. Nag-aalmusal ka dapat ng Word of God. Or baka nakakalimutan na natin yung basic prayer life, devotional life, fellowship, gathering. Diba? How many Sundays tayong pumupunta ng simbahan? Kapag birthday? Diba? Kapag Pasko? Anong klaseng relationship ang tawag mo ron? Dating ang tawag po roon. Occasional. Dapat we must have fellowship with Christ daily. Hindi naman sabi daily nasa simbahan ka. Kasi hindi naman tayo araw-araw nasa simbahan. Punta ka sa ano mo. Dapat weekly, may life group ang inaatinan. Tama? Mag-set tayo. Kung di natin wala tayong ganong schedule, we should create. Maging intentional. Sabi nga natin, discipleship is intentional. Hindi lang tayo nakabase sa tinuturo ni Pastor paglinggo. Dapat magkaroon tayo ng intention, walang linggo bukas, Monday. Pero ang tanong, magbabasa ba ako ng Word of God? That's the question. Dapat matutunan natin ganong discipleship. Back to basic. Hindi po madali, pero hindi imposible. At ayun ang gusto na totoong relationship na gusto ni God. Hindi mo siya nakikita, pero totoong may relasyon ka, the moment gawin mo lang yung basic na yan. Tatlo lang. Read your Bible, pray every day, read your Bible every day, have fellowship. Kahit hindi naman daily, have fellowship with your friends, co-church mo, sa mentor mo, every week. May kausap. Sabi dito,
Huwag mong katamaran. Ulitin natin. Huwag mong katatamaran ang mga gawain na magtutulak sa iyo para maging intimate sa Diyos. Tama? Huwag natin katamaran yan. Umatin po tayo ng mga gathering po natin na kung saan magpapalago sa atin. Night of prayer. Diba? Kahit gabi yan, kung meron tayong oras, I will sacrifice my night ng tanggol. Diba? Baka maka-attend lang ako ng night of prayer. Diba? At yung dito po sa atin, kung di pa po kayo nag-encounter, maybe this time, diba? Maybe this time magpa-register po tayo. This coming July 26, diba? Mag-register po tayo before mag-July 26. Pastor, gusto ko po ma-experience an encounter. Matagal ko na naririnig yan kay sister, kay brother, pero gusto ko ako mismo ma-experience yan. Diba? Magpa-register po tayo dyan. Okay? At kung hindi po kayo nag-i-involve sa life group, kung wala kang life group, diba? Kung Kristiyano ka, dapat may life group ka. Diba? Kung Christian ka, dapat may nagme-mentor sa'yo. Tama? May nagme-mentor. Mahirap kasi yung wala nagme-mentor sa atin. Dapat meron. Kung wala pa, maging intentional po tayo. Amen po ba? Again, hindi po nagagawa ang discipleship na mag-isa. Dapat meron kang mentor. Amen? So, wag natin katamaran. At sa darating po na, I just like to invite everyone, sa darating po na July 18, pakita mo nga, yan. July 18, it's Friday. So, wala po tayong night of prayer yan dahil gusto ko po, lahat po tayo ay makasupport dito po sa Engage. Engage po natin yung sarili natin. Minsanan lang po ito dahil hindi na po dadalas nagkakandak ng Rise Up at minsanan na lang. So, kunin natin opportunity. Why? Kasi maganda po ito. At yung speaker po natin, bibihira po natin makontak po yan. Ako, first time ko lang po mamimit. Pero naririnig ko na madalas sa YouTube, sa Facebook, si Bishop Julius Dawa. Kilala niyo po ba yan? So, marinig natin yung wisdom niya at ang ituturo niya po is engaging in ministry. Mga struggle ng ministry, yun po ang pag-uusapan ni Dr. Julius Dawa, ni Bishop. At si Pastor Reggie naman, he will be discussing about engaging in warfare and conflicts. Yan. Paano tayo mag-engage sa warfare? Hindi natin alam. Yung nangyayari pala sa bansa natin, there is a warfare. Yung nangyayari pala sa mundo, there is a warfare. Pero ang Kristiyano, tahimik lang. Ayaw mag-engage. Diba? Kaya minsan, ang demonyo ay nag-engage pa. We must engage. Mag-engage po tayo para mag-grow tayo sa Panginoon. Huwag natin katamaran. Get the opportunity. Pakinggan po natin. This is a great speaker. Sa July 18. July 18, Dr. Julius Dawa, Bishop, and Pastor Reggie Santiago. Amen. So right now, as I conclude and my preaching, meron lang po akong ikukwento sa inyo. Sa Bible, pagdating po sa activity over relationship or versus relationship, vice versa. Kilala niyo po ba yung dalawang magkapatid sa Bible? Sino magkapatid? Alam na, di ba? Sino? Si Martin, si Mary at si Martha. Alam niyo yung kwento? Balikan po natin. Lucas chapter 10, verse 38. Sabi po dyan, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. So, inimbitahan pala sila ni Martha. So, yun na. Verse 39. May kapatid siyang si Maria na naupo naman sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang mga tinuturo. Parang kayo ngayon. Pwede naman kayo kumain na, pero still, nakaupo kayo at nakikinig sa itinuturo. Verse 40. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyong, siyang tulungan naman ako.
Di ba? Sino sa inyo nakaka-relate dyan? You know what? There is nothing wrong in busyness. Wala pong masama maging busy. Ang problema, pwede naman tayo maging busy even sa ministry, pero ang mali ay tayo ay madistract. Busy ka pero distracted ka. At ayun yung problema ni Martha. Aminin po natin, sino po rito, naiinis kayo habang naglilinis kayo, tapos yung kasama mo sa bahay, nanonood lang ng TV, minsan nakataas pa yung paa. Ikaw, naglilinis ka, diba? Sino naiinis sa ganon? Nakaka-relate. Totoo naman na minsan ganon, no? Nakataas pa yung paa, parang kilala ko yung pastor, ha? Lahat tayo ganon. Minsan yung kasama natin sa bahay, yung mga anak natin. Kanina pa tayo trabaho ng trabaho, samantala yung isa, wala namang ginagawa. Tuloy ang kwento, verse 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, ganyan lang yung kwento, tapos na. So, ano po naging problema ni Martha? Ano naging problema niya? Hindi ba kapag tayo nagpapakain tayo, ang naging problema po kasi ni Martha, nagpakain naman siya eh. Nagpakain po siya ng ilan? Ilan ba yung disciple ni Jesus? 12. So, kasama niya yan eh, sa paglalakbay niya eh. Diba? Ang madalas kasi minsan sa kultura po natin, kapag tayo po ay magpapakain, may bisita tayong mga lalaki, nandyan lang yan, nakaabay, kakwentuhan yung kadikit ng may-ari ng bahay. Di ba mga lalaki? Manonood lang yan ng YouTube, ng Netflix, magkakwentuhan, o kamusta na ganyan. Magkaiba, pag ang babae naman ay inibitahan mo. Sabihin na natin, kahit 13 babae ang inibitahan mo, sigurado marami pa rin ang tutulong sa'yo sa kusina compared sa lalaki. Tama? Totoo? Pag mga babae, naimbitahan mo, tulungan kita, may hugasin pa dyan, ako na maghihiwa niyan. Nang hugasin. Ako na maghihiwa ng hinihiwa, ako na magluluto, tulungan kita. At tayo po minsan, sa totoo lang, dahil minsan para rin tayong si Martha, distracted tayo. Sabi mo nga, distracted. Bakit? Kasi minsan, parang tayo, no? Nagpapatuloy tayo ng bisita sa bahay natin, tapos ang dami naman nating diba? Hindi naman ako kumipo, no? Nagpatuloy tayo ng tao, pero marami kang sinasabi. At ganun si Martha. At minsan baka tayo ganun din. Uy, birthday ko, punta ka. Pumunta nga. Tapos may kasamang nag-invite ka eh. Sana sinabi mo, punta ka, ikaw lang. Huwag mo sama yung papatayin ko pag pumunta. Diba? Diba ganon? Kung gusto mong, sabihin mo ikaw lang, huwag ka na magsama kasi limited lang tayo. Pero kung nag-imbita tayo, birthday ko, punta kayo nagpuntahan nga, expect mo na may kasama yan, may bit-bit yan. Sana wag na tayo mag-invite, kung pinapunta mo nga, lakas pala kumain niya, no? Lakas kumain. Hindi ba lang nagugas? Ang dumi-dumi, Asahan mo, church, kung tayo po nag-invite, huwag tayong mag-expect na ang bahay natin mananatiling malinis. Nag-invite ka madudumihan yan. Mauubos ang bigas mo. Mauubos ang tubig mo. Marami mauubos sa bahay mo kapag nag-imbita ka. Totoo po yun. Sorry. Accepted ko na yun. Pag pumupunta kayo, mauubos talaga yan. Diba? Kaya pag si pastor walang hinanda, alam nyo na. Okay? Ano ba kasi si Martha? Si Martha po ay, nalagay ko ba? Doon pa, sa taas, wala. Yan pala, sorry. Si Martha po ay distracted about what to be done. Ayun ang problema niya, distracted siya. Ano pa? Worried about what hadn't been done. Nag-aalala siya, ano ba yan? Yung di man lang nangyari, di man lang ako tinulungan, di man lang ganito, ganyan. Ano pa? Complains about who's not helping her to get it done.
Diba? Yung kinukumpara na itong kapatid ko, wala man lang ginawa. Pagalitan mo nga, Lord. Sabihin mo nga. Diba? May mga anak tayong ganyan. Diba? Pagalitan mo, saktan mo yung yung kapatid ko. Diba? May mga ganyan po yan. Pag may hindi nasunod diba? Talagang nagko-complain. Parusahan mo yan. Tama? Minsan sa pamilya may mga ganyan Complain ng complain kung sinong hindi tumutulong sa kanya. Sino ba si Martha dito? You know what? Maging dito sa simbahan, meron tayong tinatawag na The Good Samarites. Ano ang ginagawa ng The Good Samarites? Salita ng salita, kulang naman sa gawa. Mahilig lang makinig at magkwento. Pero meron din pala sa church ng mga Martanes. Diba? Mga Marta. Ano ang Marta? Gawa ng gawa, pero ngawa rin ng ngawa. May ganyan ba dito? Linis ng linis, pero reklamo ng reklamo. Ano ba yung worship team na yan? Yung stage na to. Sino ba yung bahista rito? Sa likod may milk tea. Diba? Hindi naman po nagre-reklamo yung tagalinis dito, ano? Oh, hindi. Diba? Pero baka minsan ganyan tayo sa bahay po natin. Diba? May bisita tayo, kilos naman tayo ng kilos. Diba? Yung mga nanay natin, diba sa bahay, pagising sa umaga, gising na ako. Anong petsa na? Tulog pa kayo. Diba? Talagang nagpaparinig na sa mga kasama sa bahay. Naggawa naman ng gawa, pero ngawa rin ng ngawa. Meron ba ganyan dito? Diba? You know what? Hindi po masamang maging busy. At hindi rin po masama ang maglingkod sa simbahan. Pero piliin pa din po natin ang mas mahalaga, yun ang gawin po natin. Amen? Piliin po natin na mas mahalaga ang king, hindi po ako, mas mahalaga ang king kaysa sa kingdom, sa queen, Mas mahalaga ang hari kaysa sa kaharian. Dapat ganun po ang mindset natin. Marami kasi sa atin, we get busy in the kingdom, but we are not busy for the king. Gusto natin yung ministry, gusto natin yung activity, gusto natin yung program, pero nakalimutan natin mismo yung birthday celebrant, yung tao. Mas inintindi natin yung bagay kaysa sa relasyon. Mas inintindi natin yung proseso, kaysa ayusin ang relasyon. And this is discipleship. Discipleship, major on relationship. Major na, Kanina, really. Ayun talaga ang major ng discipleship. Amen po ba? Mas mahalaga ang relasyon kaysa sa program at activity. Amen? So, dapat, ayun po ang pagtuunan po natin. Huwag po tayong maging Marta. Kaya nga sabi ni Jesus, mabait talaga ang Panginoon. Sabi niya, you know what? Sabi niya, Marta, Marta. Pag ang isang bagay inuulit, ibig sabihin mahalaga. Pero kapag pangalan mo ang inuulit, ibig sabihin nun, it's a endearment. Compassion. Jayshel. Relax ka lang. Normal lang yan na yung mga worship team mo, hindi uma-attend, hindi nagre-reply agad. Diba? Minsan, hindi naman gano'n, no? Ano lang to, example lang, illustration lang yun. So, ibig sabihin, sinasabi lang ni Jesus, ano man ang ginagawa natin in the ministry, in the kingdom, mahalaga yan. Pero wag naman natin ilagay sa pedestal, kaysa naman yung relasyon ay sirain na lang talaga natin. Amen po ba? Tama? For example, kung si Jesus po kaya ay magiging guest speaker natin sa Sunday, ka-absent po kayo? Diba? Baka maging yung sila magtoto rito, kahit malayong lugar yan, sigurado dito aaten yan. Bakit? Guest speaker si Jesus Christ Diba? Aaten tayo. Kung si Jesus Christ ang speaker next Sunday, malilate po ba tayo? Hindi. Baka yung mga nagtuturo ng bata, walang magtuturo ng bata sa taas. Dahil lahat bababa para makinig kay Jesus. Minsanan lang si Jesus pumunta rito Makikinig ako, aatin ako, seryoso ako. Diba? Sana ganun ang mindset natin. Na lagi-lagi si Jesus nandito, hindi lang tuwing Pasko, hindi lang tuwing birthday mo.
Hindi lang din tuwing Father's Day. Kahit Mother's Day, Lola's Day, Baby's Day. O ano man yan, importante, Lord, this is a relationship, fellowship with you. Amen po ba? Samahan na po ako ng maganda. Guwapo pala. Sino ba yon? Si ano? Iba na. Akala ko ito. Sige po, samahan po ako ng guwapo. Wala, again, church, walang masama sa ministry, walang masama sa activity, pero mas piliin natin ang intimacy. Amen. Pwede maging busy, pero dapat hindi tayo distracted. Ano man ang ginagawa natin in the church, gawin mo yan. Pero dapat hindi tayo distracted kagaya ni Martha. Nagko-compare, puro reklamo, hinahanap mo yung wala. Distracted tayo. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala sa pagkain. Mas gawin mo yung mas mahalaga. Mas mahalaga yung intimacy mo sa akin kaysa sa trabaho mo. Linggo-linggo, trabaho ka ng trabaho. Samantala, nagtrabaho ka na ng Lunes, Martes, no? Araw-araw, tinabaho mo na, pati ba naman linggo? Pastor, maglalaba ako Maglaba ka pagkatapos ng church. Diba? Pag na-late si Pastor matapos, 11:30, umuwi ka na. Diba? O 11 pa lang, Pastor, out na ako kasi 11 na. Sige lang, pero importante, prioritize natin yung king kaysa sa kingdom. Amen? You know what? Pwede naman tayo maging busy. Pero intimate pa din tayo. Amen? Pwede kayong maging busy na intimate. Ibig kong sabihin, pwede ka mag-ministry. Ano man ang gawin mo, pwede. Huwag lang mawala yung intimacy mo kay God. Hindi sinabing, mag-pray tayo, kailangan luluhod ka, talagang luluhod tayo. Bigyan ng oras. Pwede po yun, maganda po yun. Mas advisable po yun. Pero it doesn't mean kailangan ganun ka lagi manalangin. Minsan, sa totoo lang, kahit naguhugas ka ng pinggan, you can be intimate with God. Kahit nagdadrive ka, wala ka ng oras, traffic, you can be intimate with God. Amen? Kahit naglalakad ka lang, kahit may problema ka, you can be intimate with God. Piliin po natin. Walang mali sa paglilingkod, gaya ng dalawa. Walang mali sa pakikinig, pero piliin mo yung mas mainam. Isa lang ang mainam. Kasi pag yun ang pinili mo, sabi ni Lord kay Mary, hindi yun aalisin sa Kanya. Relasyon. Piliin natin makipagrelasyon sa Panginoon. Amen. Tayo po tayong lahat. I just want to read this verse. 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 8. Kahit bilang mga apostol ni Kristo, ay may karapatan kaming humingi ng anuman sa inyo. Sa halip ay naging magiliw kami sa inyo, tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Paul has a right. Meron siyang right na manghingi. Pero sabi niya, sa halip, naging magiliw pa rin siya. Tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang anak. Sana tayong ganyang klaseng relationship ang gawin po natin sa ating kapwa, sa ating church, sa ating kamanggagawa. Verse 8, sabi diyan, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo. Next slide. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang mabuting balita, kundi maging ang aming buhay. And that is real discipleship. This is real discipleship. Hindi lang discipleship preaching. Ako po, madalas mag-preach. Kung tayo man po nagpe-preach o tumutugtog, sana hindi lang ito ang ministry nyo. Ang ministry po ng simbahan, hindi lang yung front, hindi lang yung spotlight. Pagbaba natin ng hagdanan, paglabas natin ng building na to, nandoon pa rin yung discipleship. Ibahagi natin ang hindi lang salita ng Diyos, ibahagi rin natin ang ating buhay. Huwag tayong maging madamot. Diba? Maging open tayo. Kung ano ang pangangailangan,
Yun ang iabot. Kailangan ng ganito, kailangan ng tulong, huwag ipagdamot. Ibigay. Kailangan ng effort, kailangan ng manpower, ibigay. Kailangan ng talino, galing, ibigay. And that is what we call service, discipleship, relationship. Hindi pwedeng magpo-program tayo. Ang mindset po natin, relationship. Relasyon. Kung meron po sa atin dito, I know, or something na nababagabag ka, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa kapwa mo, kasama mo sa simbahan, again, mas piliin mong ayusin ang relationship kaysa sa iba. Amen po ba? Tayo po'y magpuri, awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's develop a genuine relationship with God. Wala sa Jesus, physical sa harapan natin, but He is here. He is here, He is there, He is everywhere. Hindi hadlang na hindi maabot ang ating pasasalamat, ang ating papuri, ang ating pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po God sa umaga nito. Panginoon, salamat sa mensahe. Salamat Lord sa paalala God na mahalaga ka sa amin. Mahalaga God ang relasyon namin sa iyo. Lord, iingatan namin ito. We are going to abide in you. Mananatili kami Lord sa iyong salita. Mananatili kami God sa iyong mga utos. Hindi kami lalayo. Panginoon, babalik kami sa aming devotion. Babalik kami, Lord, sa aming panalangin. Babalik kami, Lord, sa pag-attend ng aming simbahan. Paulit-ulit, palagi. Panginoon, dalangin namin, God. Samahan mo, God, ang mga nanghihina. Samahan mo, Panginoon, ang may pangangailangan. Panginoon, bigyan mo ng solusyon, bigyan mo ng kasagutan kung there's a provision na kailangan po nila, Panginoon. Please, God, in the name of Jesus, in Jesus Christ, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Ama, hawakan mo, katagpuin mo, God, ang iyong mga anak na may mga pangangailangan pinansyal, mga pangangailangan ng kagalingan. God, I pray, in the name of Jesus, let their prayers be answered and received in Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, salamat. Dalangin namin, God, yung relasyon namin sa iyo ay magpatuloy na lumalim. Patuloy, Panginoon, na mag-init, Panginoon, ang aming pananampalataya. Hindi kami bibitaw. Ano man ang mangyari, Lord, sa aming paligid, sa aming sitwasyon. Lord, patuloy kami magpupuri. Patuloy kami, God, mananatili sa iyong presensya, sa iyong salita. Lord, thank you so much. Sa iyo, God, ang glory. In Jesus' name.